So ngayon mga kababayan, eto nga. Ito yung lumabas ngayon. Mga kababayan, ulitin ko ipanood ko sa inyo. Itong issue na to. Ito po panood ko lang sa inyo sa Billionaire News Channel po ito nanggaling. Ito po mga kababayan. Ito po. Ang isinapublikong SALN ng mga patuloy na hinihimay ng Billionaire News Channel ang isinapublikong SALN ng mga senador ang 2025 net worth ni Senador Rodante Marcoleta kapansin-pansing mas mababa sa kanyang ginasta sa pangangampanya noong midterm elections. Agad itong pinuna ng isang election watchdog. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Ayan na. Tingnan yung mabuti Ilang linggo nang nakalilipas mula nang maging sentro muli ng usapin ang pagsasapubliko ng Statements of Assets and Liabilities o SALN ng public officials. I think that that all departments should be able to should have the same transparency as we are setting in the office of the ombudsman, because everybody here, all the government officials have accountability issues, diba? We have to be accountable for everything we do. So it's just right that people have access to it. Sa kasalukuyan, publicized na Sir ang Wisely, 2025 SALNs ng lahat ng senador, kabilang na si Senador Rodante Marcoleta. Ang kanyang declared net worth aabot sa 51.9 million pesos. Nakakuha rin ang Billionaire News Channel ng kopya ng Statement of Contributions and Expenditures o SOSE ng lahat ng mga senador na nanalo sa May midterm elections. Ayon sa ngayon SOSE lang ni yan. Marcoleta, hindi siya tumanggap ng kahit na anong contributions, cash man o in-kind sa kanyang naging wala siyang tinanggap cash man, bigay or in kind. Sa kanya galing sa sarili niyang gasto, sa sarili niyang bulsa. So bakit hindi niya isinali yung 112 million na ginastos niya diyan sa SALN niya at naging 51.9 lang? 'Di ba? Continue. Yun pa lang, conflict na yun. Sinungaling na siya. naging kampanya. Pero ang kanyang kabuuang gastos aabot sa 112 million pesos. Mas mataas ng more than 100% kaysa sa declared net worth niya. Ang pinakamalalaking gastos ng senador napunta sa kanyang TV political ads. Ang buong 112 million pesos na gastos na ito, idineklara niya sa COMELEC na galing lahat sa sariling bulsa. Red flag ito para sa convener ng election watch Red group flag na talaga. kontradaya na si Danilo Araw. I find it a bit unusual that even if in-kind contributions would be expected, Marcoleta doesn't have any. So he gives an impression that he funded his own campaign, when in fact his SALN is not enough to fund such a 100 million peso. 'Di ba? Ang sabi kasi niya sa COMELEC, sariling bulsa niya ang ginastos niya or finand niya doon sa eleksyon na 112 million. So, kung ang SALN niya ngayon ay 51.9 million lang, so paano siya nakapagpondo ng 112 million kung 51.9 million lang ang kanyang pera? So, red flag yun. Parang si Chis Escudero, 18 million lang. Sa bagay, si Chis Escudero, inamin naman niya na may mga nagdo-donate, may mga nagbibigay. Issue nga ngayon yan dahil ang nagbigay pa ay kontraktor. So, kaso din kay Chis yun. Ibang kwento naman yun. Itong kay Marcoleta, walang nagbigay, walang nagdonate, kahit sino, walang nag-ambag, sarili niyang pera. Pero hindi niya sinali doon sa SALN na dineclared niya. Sa mga nagtatanong kasi mga kababayan, meron kasing requirements ang COMELEC na kapag ikay tumakbong senador, no, kailangan meron kang pera. Meron kang panggastos. Kasi kung hindi mo kayang mag-provide na ganyang gastusin, ay hindi ka po aprobahan ng COMELEC. Kailangan kasi may pera ka eh. Kailangan kasi meron kang maipakita, may pondo ka. Kasi alam nyo, ang pagtakbo ng senador mga kababayan, hindi yung ngiti-ngiti ka lang eh. Kaya kailangan mo iikot sa mga iba't ibang sulok ng bansa. Kasi nga kung hindi ka iikot, di ka manalo, hindi ka kilala eh. 'Di ba? Oo. So ngayon mga kababayan, red flag po 'yon. So, bukod dito mga kababayan, si Anjo may pera ba? Siguro may pera siya kapag kapunduhan siya ni Chabit. Yun lang naman yun eh. 'Di ba? So ngayon mga kababayan, eto naman ngayon ang, 'di ba? Narinig ninyo na red flag siya dito, questionable si Marcoleta dito sa kanyang SALN.
Mga kababayan, ito pa ang isa ka pinaka-importanting questionable din na isang abogadong si Jesus Falces, no? Si Jesus Falces, mga kababayan, merong dinagdag dito sa issue ni Marcoleta. Ano nga ba ito, mga kababayan? Ito po ha, bubuksan ko lang. Ito po mga kababayan, si Jesus Falces. Kita nyo, 20 hours ago, Jesus Falces may check badge. Si Jesus Falces, isa po siyang abogado na kung saan pinapadisbar ni Chis Escudero kasi nga pinuna din niya si Chis Escudero. Ngayon mga kababayan, ito yung issue kay Marcoleta na dagdag. Bukod dun sa salin, walang business at kulang, hindi tugma ang kanyang salin, meron siyang hindi nilagay doon. Una, wala siyang nilagay na business pero meron siyang milyon-milyon. Napaka-imposible naman na kung sasabihin natin kita lang sa sahod niya pagiging congressman noon at senador ngayon, hindi po aabot ng milyon-milyon ang kikitain mga kababayan. Magkano lang naman po ang sahod ng isang congressman at isang senador. Maliban na lang kung meron kang kickback. Diba? So ngayon mga kababayan, wala siyang nilagay business pero may milyones siya. Wala siyang nilagay na bahay, lupa, ari-arian pero may milyon siya. Ngayon mga kababayan, eto po spotted. Naku, Marcoleta, sasabit ka talaga dito. Napakasinungaling talaga ni Marcoleta, mga kababayan. Literal, manlilin lang po talaga. Sa bagay, kung ang buhok nga niya, hindi nga natin alam kung totoo ba o peke, yung salin pa kaya. Diba? Yung buhok nga, peke, salin pa kaya. So ngayon mga kababayan, ito po ang pinost ni Jesus Falces. Sabi niya, Dear Senator Marcoleta, Dear Tita Charo, Dear Senator Marcoleta, one of my mini Tweety birds saw you alighting from this Audi R8. So, ibig sabihin, sports car po ito ha, mga kababayan. Audi R8 sports car brand worth more than 10 million pesos. Ulitin ko sa inyo, mga kababayan. Sabi ni Jesus Falces, Dear Senator Marcoleta, one of my mini Tweety birds saw you alighting from this Audi. Audi is kind of a car, no brand ng car. 'Di ba? R8. So pag sinabi nating Audi R8, para siyang Toyota, QK, Toyota GTR, Toyota 86, no, yung mga sports car na nagkakahalaga ng mga luxury cars. Worth more than 10 million pesos with your driver assisting you. This was sometime in January of 2025 around Starbucks, Petron Katipunan after Loyola Grand Villas. Petron Katipunan after Loyola Grand Villas. Nasa salin niyo po ba ito? Or baka naman pinahiram lang sa iyo or beneficial owner lang kayo. Nagtatanong lang po. Yun ang sabi, mga kababayan. Ayan po, ang Audi R8, isang luxury sports car na nagkakahalaga ng 10 million plus. 'Di ba? Driver po niya yung nag-assess sa kanya na bumaba siya sa Starbucks Petron Katipunan after or sunod sa Loyola Grand Villas. Ayan po ang post ni Jesus Falces. Yung mismong Audi R8, isang sports car, yung dalawa lang ang pinto, dalawa lang ang pwedeng sumakay. Pero pwede mong lagyan ng grocery sa likod kasi actually may upuan pa yan sa likod, sa harap nga lang dadaan. Second hand lang yan. Sabi ni Jeffrey Pabico. Ngayon mga kababayan, kahit sabihin nating second hand, halimbawa nasa mga 5M na lang kasi second hand or 8M. Bakit wala sa salin? Nagtatanong lang po. Kung ano po ang tanong ni Jesus Falces or Attorney Jesus Falces, ganun din po ang tanong ko. Bakit hindi ito nakalagay sa salin? Mas second hand man yan, peke man yan, refurbish man yan, or anong tawag dyan?
May tawag yan mga kababayan eh. Kahit anong klaseng uri pa yan, kung gawa lang yan, limited edition ba yan, imitation ba yan, as long as ikaw ay politician, provided ka dapat yan. Nasa salin dapat yan. Kaya ang tanong ni Attorney Jesus Palsis, isa daw ito sa nakita ng kanyang mga kaibigang Tweety Bird. Na one of my mini Tweety Birds saw you alighting from this ODR8 sports car with worth more than 10 million pesos with your driver assisting you. This was sometime in January of 2025 around Starbucks, Petron, Katipunan, after Loyola Grand Villas. Nasasalin niyo po ba ito or baka naman pinahiram lang sa inyo or beneficial owner lang kayo? Nako po, mga kababayan. Alam nyo, minsan kasi mga kababayan, itong mga politician kasi, no? Meron silang mga pagmamay-ari pero hindi nakapangalan sa kanila. Para in case na magnakaw sila, 'di ba? Walang makita kasi hindi naman nakapangalan sa kanila. 'Di ba na-issue yan kay Binay noon? 'Di ba? Kaya nga more than 10 million pag brand new. Pag second hand nasa mga 6 million, 5 million, or else kaya 8 million. Yan lang naman yun, pinakamababa niyan. So ngayon, tanong ko lang, luxury cars, pinapahiram, walang ganun. Kaya nga, di ba, kahit ako, may luxury cars ako, ipapahiram ko ba? Di Tapos ipapadrive ko sa driver ng politician? Di Diyos ko naman. May sports car ka, tapos ipapahiram mo lang. Anong kwento yun? Kwentong piloka? 17M din yan, Idol Ken. Kaya nga, di ba, 10 million plus or more than 10 million nga. Kahit i-research nyo ngayon kung magkano ang halaga ng Audi Sports Car R8, 10 million pataas po ang presyo niyan. Na kung saan sakay si Marcoleta, inassist siya ng driver niya sa may Katipunan Petron, Starbucks Katipunan Petron after Loyola Grand Villas. Nako po, eto na nga mga kababayan. Totoo po yan Tinakpan po niya ang plate number kasi for data privacy po yan. Hindi maitago yan. Mga tiririt na maritet, 'di ba? Ay malay ko, hello po sa iyo, ma'am. Kita nyo, hindi po natin maitanggi to. Ngayon, kung sabihin niya, hindi ko po yan driver, hindi po ako dyan. Paano kung may ilabas pa dyan na, 'di ba, hindi siya masyadong nakita dito kasi masilaw yung sobrang shiny yung kulay kasi puti. Paano kung meron pang nagpicture dyan na mismo tumayo na siya? Kasi hindi po pwede mga kababayan na bang picture ka ganyan lang. 'Di ba? Paano kung may isang picture pa dyan na nakatayo siya? Questionably po yan. Disclaimer lang po mga kababayan. Hindi po yan ang galing sa akin. Bagkus nang galing po ito kay Attorney Jesus Falses. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, ang ating mga nire-reaksyonan dito ay hindi pa binabalita sa telebisyon. Hindi pa binabalita sa mga big stream media. Nauuna po tayo na nagre-react at nagtatanong. Totoo po ba ito, Senator Rodante Marcoleta? Sa'yo po ba ang sasakyan na to or beneficial owner ka lang? Nasa salin mo po ba ito? Malamang sa malamang wala kasi nga dun sa salin mo blanco lahat. Walang bahay, walang lupa, walang ari-arian, walang sasakyan. So, tanong ko lang mga kababayan, si Rodante Marcoleta ba lumilipad? Mga kababayan, tanong ko lang, si Senator Marcoleta ba lumilipad? Paki-comment nga po, yes or no. Mga kababayan, tanong ko lang po, si Senator Marcoleta ba lumilipad? Pag sinabi niyong yes, sasang-ayon ako. Pag sinabi niyong no, 'di ba? Kung si Senator Marcoleta lumilipad, pag sinabi niyong yes, maniniwala ako na wala siyang sasakyan. Kasi napaka-imposible papasok ka noong congressman ka pa, nagko-commute ka lang.
'Di ba? Napaka-imposible naman na pumasok ka ngayong senador ka na, nagko-commute ka lang. Napaka-imposible. Alam niyo sa totoo lang mga kababayan, lukuhin ninyo yung tsuhin yung panot, wag ako. 'Di ba? Lukuhin ninyo yung tsuhin yung panot, wag ako. Senador ka, nagko-commute, ano ka? Opisyalis ng Singapore, naka-train? Diba? Kaya nga nagtatanong po ako, mga kababayan, si Senator Marcoleta ba lumilipad? Kasi kung lumilipad siya, yes, maintindihan ko na dun sa salin niya, wala siyang sasakyan. 'Di ba? Kasi si Senator Bongo, ganyan din walang sasakyan, walang bahay. Ang sabi nga ni Senator Antonio Trillanes, maniwala kayo dyan, magkano ba ang bawat bahay dyan sa Ayala, Alabang? Mahigit 200 million ang bawat bahay dyan. Tsaka kung tignan nyo yung bahay ni Bongo sa Ayala, Alabang, sabi ni Senator Antonio Trillanes IV, na hindi kurap, hindi adik, yeah? Titignan nyo yung mga sasakyan niya, kung ilan po ang sasakyan na doon sa loob ng garahe niya, doon sa bahay niya sa Ayala, Alabang. Di ba? Kaya napaka-imposible, bakit hindi kayo nagde-declare ng sasakyan? Kasi imposible mga politician kayo, wala kayong mga sasakyan. Ano kayo lumilipad? Ano kayo, taga-Sikihor? May mga lana? Ano kayo, may mga dugong manananggal? Ngayon ko lang po na-discover mga kababayan na ang mga politiko sa Pilipinas nung naglabas ng SALN ay mga manananggal. 'Di ba? Ngayon ko lang po nalaman mga kababayan na ang mga politician sa Pilipinas na naglabas ng SALN nung idiniklara ni Boying Rimulya na isapubliko ang SALN, lahat po sila halos kadalasan mga manananggal. Bakit? Kasi sa SALN nila wala pong sasakyang nakalagay. Maskin isang sasakyan, walang dineclared. So ano po ang mga politician natin sa Pilipinas, lalong-lalo na yung mga congressman, mga senador, minsan nga makikita ko, isa, dalawa lang ang plate number nila na number na nakalagay, tapos manakawangwang pa. Mayor pa nga lang, meron ng wangwang kasama. Senador pa kaya? Naniniwala ba kayo mga kababayan na si Marcoleta walang sasakyan, si Bongo walang sasakyan? Mayor pa nga lang Ang dami kong nakikitang mayor na may mga wangwang, may mga, ang tawag doon, may mga nakasunod pa na mga bodyguard at mga pulis na uuna, may patrol pa ng pulis, may ambulansya pa, yeah? Kaya napaka-imposible po na si Marcoleta, si Bongo at ilang senador, mga walang sasakyan. Ano to, lukuhan? Alam nyo, dapat hindi na lang kayo naglabas ng salin Kasi wala, niluloko nyo yung taong bayan Senador ka. Controversial ang pangalan mo, Marcoleta. Tapos wala kang sasakyan? Ano ka, manananggal? Senator Marcoleta, pwede ba manghingi ng isang patak ng langis? Nag-declared ka ng SALN, 51.9 million, tapos ang ginastos mo nung eleksyon, 112 million. So, paano mo na-accumulate yung 51.9 million sa 112 million? Saan mo galing? At nilagay mo pa doon, pera mo yun, hindi galing sa donation. Tapos sa SALN mo, wala kang business, wala kang sasakyan, wala kang bahay. Ano ka? Alien? Sa bagay, yung buhok mo nga, di namin alam kung totoo, SALN pa kaya. Diba? Huwag po kayo magalit sa akin. Real talk lang. Kasi nakapag-gastos ka ng 112 million, dineclared mo sa COMELEC, pera mo yun. Hindi donation, hindi bigay. Sarili mong bulsa yun. Tapos, nag-declared ka 51.9 million. So, paano mo ngayon natustusan yung campaign mo nung tumakbo kang senador kung 51.9 million lang ang nilagay mong pera samantalang dun sa COMELEC na dineclared mo 112 million. So, ba't hindi mo sinali yung 112 million sa 1.9 sa SALN mo ngayon? Wala pa namang taon nung nanalo ka. May ka nanalo. So, June, July, August, September, October, November. 7 buwan pa lang. Tapos wala ka pang sasakyan, wala kang bahay. Ano yun? Paniki ka ba? Pagka uwi mo sa bahay, tataklob mo na lang yung pakpak mo, sasabit ka na lang sa sanga? Ano yun? May mga lahi ba kayo, mga tiktik, mga manananggal, mga aswang? Lumilipad kayo?
napaka-imposible, senador ka, wala kang sasakyan. Kaya nga ngayon mga kababayan, ano yung lumilipad gamit piloka, gumaganon-ganon. Ganon-ganon yung pakpak dito, lumilipad gumaganon gamit piloka. Diyos ko, ano yun? May lahi kayong paneke? Kaya ngayon mga kababayan, itinanong ni Jesus Falsis o Attorney Jesus Falsis kung sa iyo po ba nasasakyan ito or beneficial owner ka lang? 'Di ba? Yun po ang tanong kasi nakita ka po kasi ng kanyang mga Tweety birds. 'Di ba? Diba? Nakita ka kasi daw ng kanyang mga Tweety birds na bumaba ka daw sa Audi R8 sports car na worth 11 more than 10 million ang halaga. Bakit wala sa salin ito? So ano yun, paniki? Pag uwi galing sa Senado, tataklob mo lang yung pakpak, sasabit ka lang. Naku, pag amoy panghi si Marcoleta, alam na this. 'Di ba? Kung amoy panghi ka, alam na this. Maala paniki ka. 'Di ba? Tangina, di bagay sa kanya ang OD, sabi ni Ma'am Vanilla Ice. Bagay naman sa kanya, ma'am. Oo, natural talaga magkotse siya. Kasi bakit? Kapag nag-angkas ito si Marcoleta, syempre susuot ng helmet yan. Pag tanggal ng helmet, baka maiwan yung piloka, Or else, kapag nag-angkas siya or nag-commute siya, mag-tricycle siya, baka pag lumakas ang hangin, aangat, tas ibabalik niya ulit. 'Di ba? Oo, sal-in for the start of Senate terms. 'Di ba? Kaloka. My God. What the heck? Sabi ng kano. 'Di ba? So yun po yun mga kababayan. Batman Kuleta. So yun po yung Batman Kuleta tuloy. Ano paniki? Pag galing sa Senado, pag uwi, sasabit. Ganan. So ngayon, mga kababayan, dito tayo sunod. May nag-comment kanina, patungkol daw kay Magalong at kay Azurin. Ito, speaking of Magalong and Azurin, MCGI member ako, pero nainggit ako sa kaisahan ng mga INC. Sulit talaga sila sa pagkakaisa nila. Sana wag magalit sa akin mga taga-MCGI. Naku, wala namang magagalit niyan. Ang problema, sulit nga sila sa pagkakaisa, pero yung iba niyan dapat itiwalag na. Kasi yung iba dyan na sa INC, sinungaling. Tingnan si Marcoleta. Nag-declare ng salin, walang bahay, walang sasakyan. Ano yung lumilipad? Saan siya nakatira? Sa puno, sumasabit, tapos itaklob lang yung pakpak. Mala paneke. Diba?